Mga kababayan, may mga video po si Jam Magno na nagte-trending po ngayon, viral na viral. Dahil sa mga video ang ipapanood ko po sa inyo, yung mga nag-viral na video niya, doon po ay tinanggi niya na siya DDS at tahasan po niya sinabi na hindi niya susuportahan si VP Sara sa 2028. Hindi makapaniwala ang mga DDS dito, pero ito po, pakinggan natin at pag nakita nila ito, siguro magugulat sila. Si Jam Magno po ay prominenteng DDS sa pagkakaalam ko po, no? Pero ngayon, ibang-iba po ang sinasabi niya. Pakinggan po natin. Ito yung unang video na sinabi niya noon. Luma na ito, no? Pakinggan natin. Ito. Hi! Okay, so sasagutin ko to. Thank you for asking me nicely. Okay. So kung tatakbo sila sa 2028 para president, sino susuportahan mo? Wala pong nagbabago. Sara Duterte pa rin po. Okay. Yan po yung dati niyang video. Sabi niya, Sara Duterte daw po ang susuportahan niya sa 2028. Pero, yung pinaka-recent video niya, pakinggan niyo mga kababayan. If 2028 eventually comes, then go. If you expect me to support Sara, I won't. I won't. It's okay. Okay, malinaw. Doon sa unang video na pinarinig ko sa inyo, pinakita ko sa inyo, sabi niya sa 2028, so supportahan niya po si VP Sara. Hindi daw nagbabago. Pero sa pinaka-recent niya na video, sabi niya, I won't. Ibig sabihin, hindi daw po niya susuportahan si VP Sara. Ito pong video na ito ay kinumpile po ng isang TikTok user na, if I'm not mistaken, ang pangalan niya ay Thoughtful Gremlin 3. Yun po, no? So, tinignan ko yung pinagmulan ng video at ito po, medyo mahaba. Yung part lamang kung saan tinanggi niya yung pagiging DDS, ang ipapakita ko sa inyo at yung pagsabi niya na hindi niya susuportahan si VP Sara. Ito na po. Because sasabihin niyo, DDS ako? Hindi po. Uulitin ko, hindi nga po ako nakapagboto noong 2016. So, hindi po ako PRRD supporter. Hindi po ako DDS. Okay? Si Miriam po ang presidente ko. Nagsalita ako about kay PRRD at na-discover niyo ako 2020 na. Barely 2 years before he had to step down as president. So, let's understand that. And for those of you na nagsasabi na, oh, di bale, okay lang yan, basta si Sara naman talaga sa 2028, then go. By all means, go. If 2028 eventually comes, then go. If you expect me to support Sara, I won't. I won't. It's okay. If I support anybody, and of course, I know what you're gonna say, it's gonna be Martin Romualdez, y'all. No. Because wala namang usaping ganyan. So yun po, no, mga kababayan, malinaw po dun sa unang video na pinanood natin. Sabi niya si VP Sara ang susuporta niya sa 2028. Tapos dun sa pangalawang video, nakablock siya. Sabi niya, I won't. Hindi niya susuportahan si VP Sara sa 2028. And then nung pinakita ko sa inyo yung medyo mahabang part ng video niya, sabi niya hindi siya DDS, no? So in my opinion, ito po, opinion na traction ko lamang, hindi na po siya proud na matawag na DDS or supporter ng mga Duterte, yung mga loyal supporter ng mga Duterte. Para sa akin, sa pagkakarinig ko sa mga sinabi niya, hindi na siya proud na matawag na supporter ng mga Duterte. And siya naman mismo nagsabi na hindi niya susuportahan si VP Sara sa 2028. Mga kababayan, ano? From susuportahan to hindi na to tumanggi na siya ay DDS, no? Anyway, irespeto natin yung mga sinabi niya. Ang sa akin lamang, ang alam ko po talaga ay diehard DDS po siya. Ano? At sa mga pinakita niya nung nakarang administrasyon, nung mga nakaraang mga taon, talagang akala ko diehard po na DDS si Jam Magno. Ngayon mga kababayan, gusto ko pong sabihin sa inyo kung ano yung talagang iniisip ko ngayon. Noong po kasi, no, ito, tatapatin ko kayo, mga kababayan, mga kakamping, mga kaloyalista at mga ka-PBBM supporters. Tatapatin ko po kayo. Si Jam Magno po ay dating supporter po ng Dilawan. Kung hindi po ako nagkakamali, meron pong kumalat na picture niya kasama po si Atty. Leni Robredo. Tapos, puro papuri siya kay Atty. Leni Robredo. Come 2016, 2020, panahon po ni PRRD, naging supporter po siya ng mga Duterte. Naalala niyo po, umiiyak pa siya noon para po kay VP Sara. And meron pa po siyang message kay Pastor Kibuloy. Pwede niyong panoorin yung video na yan. And sa programa po niya sa SMNI, pinagtatanggol po niya si VP Sara. No? So from supporter ng Dilawan, in my opinion, from supporter ng Dilawan to supporter ng mga Duterte,
And then ngayon, sa akin pong pagkakaintindi, supporter po siya ng Marcos, ni Speaker Martin Romualdez at ng administrasyon po ni PBBM, no? So from supporter ng Dilawan to supporter po ng mga Duterte to supporter po ng Pangulong Marcos Jr., no? And then sinabi niya, hindi daw po niya susuportan si VP Sara. So ang akin lamang, kung may mga videos siya na kumakalat noon na may mga magagandang mensahe kay dating Pangulong Duterte, kay VP Sara, kay Kibuloy, meron pa siyang mga videos ng pagtatanggol kay VP Sara. And then meron din siyang mga papuri noon kay Atty. Leni Robredo. Tapos ngayon, iba na yung sinasabi niya na hindi na niya gusto suportahan si VP Sara sa 2028. Tapos, alam naman natin pare-pareho kung anong mga sinabi niyan kay Atty. Leni Robredo, no? Grabe din mga binitawan niyang salita kay Atty. Leni Robredo. Ako po, bilang kakamping, ay nasaktan. Sobrang nasaktan po kami noon sa mga binitawan niyang salita. Aminado po ako doon. Tapos ngayon, ang pagpapakita niya ng suporta sa admin. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo na iniisip ko. Ako po ay nahihirapang magtiwala, to be honest. Dahil nakita naman natin, no? From Dilawan supporter to Duterte supporter to PBBM supporter. Alam ko naman na matalino ang administrasyon ngayon, hindi po nila maiisahan ang Pangulong Bongbong Marcos, no? Well, kung yan ang sinasabi niya, pwede nating respeto, pero honestly, ako po mga kababayan, hindi ko po kayang paniwalaan, no? Kasi kung yung dating iniiyakan mo, pinagtatanggol mo, hindi mo na susuportahan, paano kapag nag-iba ng administrasyon sa 2028? Honestly, diretsahan na to, tapatan na. Baka pag nag-step down ng Pangulong Bongbong Marcos, baka isa na siya, no? Hindi natin alam. Ito lang naman po yung iniisip ko. Hindi ko sinasabing ito yung pwedeng mangyari, no? Hindi ko siya pinagbibintangan. Pero ito pong sasabihin ko ay naka-angkla or anchored doon sa nakita ko na supporter siya dati ng Dilawan and then Duterte supporter and then ngayon iba na. So iniisip ko pag bumaba ng Pangulong Marcos, anong mangyayari, no? At panibagong administrasyon, let's say sabihin natin, no, na hypothetically makabalik ang mga Duterte, hindi natin alam ang magiging stand ng isang Jam Magno. Like I said, we can respect what she's saying, but in my opinion, personal, ako po ay nahihirapang maniwala. So yun lamang mga kababayan. Kayo po, ano po sa tingin nyo? No? Naibahagi ko lamang naman po ito sa inyo dahil nagte-trending po yan at ang dami nagbibigay ng reaksyon. At talaga naman pong nagugulat tayo sa mga pagbabago ng mga sinasabi niya, no? Kasi nga dati umiiyak pa yan siya, no? Para sa mga Duterte, pero ngayon ibang-iba na. Ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo sa kanya? Ilagay nyo lang po sa comment section below. At huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.